tanggapin mo ang pinakamatamis naming pagpupuri, O God. Lord, you are more than able. Lord, you are our everything. And Lord, hayaan mo na ngayong umagang ito, let you continually open our hearts, open our mind as we entrust to you our lives. Let us be more an expectant, O God. And Lord, hayaan mo na patuloy naming maranasan na matindi mong presensya, Panginoon, ang matindi mong biyaya at pagkilos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, and we bring back to you the praise, the glory, worship, and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Praise God. Lahat po ng kids, 12 years old below, pwede na po kayong sumama sa Teacher Lenny. Praise God. Meron pa po sa unahan? Praise God. God is good. And all the time. Praise God. Malamig po, ano po? Praise God. Okay na po? Bukas po ba yung aircon po natin sa gitna? Praise God. I believe tayo po ay bibigyan na ni Lord ng malaking place. Amen? God is good. Deklara po muna natin ang ating calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Praise God. We also have our culture. Sabay-sabay po nating ideklara, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Muli po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. Masarap po magpuri sa Lord. Amen? At grabe si Lord, we are already in the month of October. Sabihin mo sa katabi mo, partner, konting tulog na lang. Pasko na. Amen? Sabihin mo sa kabila, baka naman. Okay. Praise God. So, grabe, ang bilis po ng panahon. No? We are already on the last 3 months of 2025. And I believe maraming ginawa ang Diyos na biyaya, amen, miracles, and opportunities sa buhay po ng bawat isa. Amen. God is good po sa ating mga buhay. And now, in the month of October, natapos po tayo sa September, na tayo po ay tinuruan ng Panginoon in our turning point. At I believe tayo po ay naka-receive bawat isa. Ngayon pong month of October, our topic is entitled, Called to Serve. Wow. Sabihin nyo nga po, Called to Serve. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. We are already last 3 months of 2025, but the Lord wants to encourage us that we are lived or we are alive and called to serve. Naniniwala po ba kayo? Amen. Na tayo po ay tinawag para maglingkod. Amen. And now as we start, sino po dito ang nakakaalam ng salt or asin? Tama po ba? Sino po dito yung gumagamit ng asin? Amen. Lahat po tayo. Amen. Gumagamit po tayo ng asin. And paano po ba tayo makakakuha ng asin? Very common na po yung asin sa ating generation. Ang asin po ay madaling mabili sa mga tindahan, supermarket. Very common. Tama po ba? Yung asin, madali pong bilhin. When you go to a grocery store, maaari yan ang pinakamura.
'Di ba? Madali pong bilhin, accessible. Pero alam niyo po, let me give you a trivia. When going back to the time of Jesus, yung panahon po ni Jesus, 2,000 years ago, alam niyo po ba na ang salt ay napakahirap pong i-obtain? Ano po, mahirap. Kasi ngayon po kasi sa generation natin, improvise na lahat, may mga machine na, 'di ba? Tama po. So, lahat is mabilis or in a snap, madali po tayo makakuha. Pero during sa panahon po ni Jesus, napaka-valuable po ng asin. Sabi niyo nga po asin. Amen. So ang salt po, it's much harder to obtain back then. Alam niyo po ba, nung panahon ni Jesus, ginagamit din po ang asin bilang pambayad. Para po siyang pera noon. Ibig sabihin may value yung asin. Sino po dito maraming asin sa bahay nila? Praise God. Mayaman ka pala nung panahon ni Jesus. Okay. So, salt was important back then. It's more valuable than anything. Nung panahon po na yun, ginagamit nila ito pambayad. And ang salt po, ginagamit during the panahon ni Jesus as a preservative. Even sa panahon po natin, ang salt ay ginagamit po as preservative. Can I hear an amen po? Tama po ba? Because during those times, wala naman pong refrigerator. Amen? Wala naman dong 4 doors na pag-open mo, welcome back to my channel, di ba? Wala naman pong ganun eh. During those season, no electricity, no refrigerator, no freezer, only salt. Salt lang po yung meron sila. Tama? Salt is the main ingredient para ma-preserve po nila yung mga pagkain nila nung panahon po ni Jesus. So, salt was so valuable in Jesus' time. Sa sobrang halaga po ng asin, nung panahon po ni Jesus, ito po yung sinasabi ko, the Roman soldiers were sometimes paid with special salt rations. Ibig sabihin, kapag may ration ka ng asin, ikaw pala ay mayaman nung panahon na yon. Privilege ka kasi nirarasyonan ka ng asin. Okay? So, that is, kaya pala po, ang pangalan ng, ang English po sa sahod, ano po English sa sahod? Salary. Galing pala po siya sa word na salt. Okay? Sal. Di ba yung una pong letters ng salary is sal? So that's from the word salt. Kaya pala po, merong mga biro-biro na they are not worth the salt. Hindi yan kasing tumbas ng asin. Yun daw po ay mga noong biro pa. Kaya pala may mga ganung biro noon kasi nung panahon nga po ni Jesus, matindi yung value ng asin. Amen? Sino po dito gusto niya negosyo niya na asin? Okay? So, matindi ang value po ng salt. Bakit po natin ito pinag-uusapan? Because ngayon pong umagang ito, our topic is entitled Salt of the Earth. Sabihin nga po natin, Salt of the Earth. Amen? Ibig sabihin, asin ng mundong ito. So pag sinabi pong asin or salt, ibig sabihin po yan yung pampalasa, pang-preserve. Okay? So, buksan po natin ang ating Bible in the book of Matthew chapter 5 verse 13. Sabay-sabay po nating basahin. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown and trampled by men. Praise God. So kanina po sinabi ko that salt is very common. Common po, madali nating ma-access. But during Jesus' time, salt is very valuable. Kaya pala po, during this time in the book of Matthew, hinalintulad tayo sa isang asin. Kasi ganun pala po yung value ng asin nung panahon na yon. Maybe ngayon hindi natin ma-realize na bakit kaya sa salt tayo hinalintulad ni Lord as Christians, as anak ng Panginoon, bakit kaya sa asin tayo hinalintulad? Yun pala po, the background story. Because during Jesus' time, ang salt pala po ay may value. Sabihin mo nga sa katabi mo, partner, you are the salt of the earth. May value ka sa paningin ni Lord. Amen. That was the thought. Kaya pala po, laging ang declaration natin, you are the salt and light of the world. Yung ilaw na nauunawaan po natin na si Lord yung nagliliwanag sa buhay natin. Pero Lord, yung salt, ano ba yung salt? Yun pala, you are more valuable than anything in this world. Amen? May value ka sa Panginoon.
Amen? Kaya bilang may value sa Panginoon, ayaw ng Panginoon that you will hinder all the blessings in your life. Hello? Ayaw ng Panginoon nun. Gusto niya may nangyayari sa buhay mo. Sino po may gusto nun? Amen? So it's kind of obvious. Kapag inisip po natin, yung salt pala, akala natin normal lang, pero may value pala to sa Panginoon. And it is always used for something else. Amen? Pag meron po bang niluluto na hindi po kailangan ng asin? Parang most of the time, kailangan po ng asin. Tama po ba? Kahit spaghetti lulutuin, kailangan pa rin po ng asin. So, salt really has a value. Pero tingin po kayo sa akin. Ang salt po is not good on its own. Hindi masarap ang asin kapag yung asin lang mismo yung kakainin mo. Tama po ba? Maalat. Okay? Salt does not exist for itself. Ang salt ay hindi nagawa para lamang sa sarili niya. But salt is used for something else. Ano po yun? Nauso po ngayong panahon natin yung salt shaker. Yung ginaganon para mapino agad yung mga rock salt. Tama po ba? Kasi may mga iodized rock salt. Pero yung rock salt po, di ba, meron pong shaker, kailangan ginaganon mo para nagagamit, napipino yung asin. Para makatulong sa'yo na mas mapabilis ka kaysa magdikdik ka pa ng asin. Tama po ba? So, salt does not exist for itself. Yun po ang conclusion. So, salt does not exist for itself. The same with us Christians. Tayo pong mga nakakilala sa Lord, tayo pong mga gustong magkaroon ng relasyon o may relasyon sa Panginoon, we are called salt of the earth, not just for ourselves. Amen? Tinawag ka ng Panginoon to be the salt of the earth, hindi lang para mabuhay para sa sarili mo. But today, God wants to remind you that you are called to serve. Amen. Tinawag tayong lahat para maglingkod. I remember before our preaching, alam niyo po, ang paglilingkod, it does not pertain na dapat lagi kang nasa unahan, singing, preaching, natugtog, o kung ano man po. As long as you know that your heart is serving the Lord, na ang lahat ng ginagawa mo, Lord, lahat ng ginagawa ko to para sa kaharian. Amen? Lord, nagtatrabaho ko kasi para sa kaharian. Amen? Lord, nagnenegosyo ko kasi para sa kaharian. Lord, naglilinis ako kasi para sa kaharian. You know what? This is what God wants us to do. In the last 3 months of 2025, gusto ng Panginoon na patuloy at patuloy pa rin nating maalala na ang calling natin or purpose natin ay ang maglingkod para sa kaharian. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Come on. We are valuable. We are the salt of the earth and we are important not just for ourselves. Hindi lang para po sa sarili natin. But as Christians, alam niyo po, tingin po kayo sa akin, bilang salt of the earth, we are best when we are serving our purpose. Kapatid, pag nakikita mo ang sarili mo na naglilingkod ka, yan yung best version of yourself. Maniwala po kayo. When you try to live your life that you are serving the Lord, hindi mo makikita, unti-unti ka nang binabago ni Lord. Amen? Na dati para bang ang hirap mong magbigay sa tao. Pero dahil yung buong puso mo naglilingkod kay Lord, kaya mo nang magbigay. Not just because you want to give, but your heart is to give. Amen? We are best serving our purpose. Kaya kapatid, pinakamasarap ang asin kapag nagagamit ito ng maayos. Amen? Ang isa pong pagkain, pag napadami po yung asin, hindi na po masarap. Tama po ba? Kailangan balanse lahat. That's why God wants to remind us that we are best. We are in the best version of ourselves when we are serving our purpose, when we are living for Jesus and for others. Amen? Alam niyo po, napaka-importante ng kaharian ng Diyos. But only when we exist for more than ourselves. Ito po encouragement ko sa bawat isa. Before we end 2025, let there be a prayer in your heart na, Lord, ito ang gusto ko para sa kaharian mo. Let there be a desire
or an impact in your heart na, Lord, this is what I want for your glory, for your kingdom. Why? Because doon mo lang makikita kung gaano kaganda ang mabuhay pag nakita mo na kung ano yung purpose ni Lord sa buhay mo. Amen? And this is what we need to do. We need to be willing to be the salt and not to be the main course. Ano pa ibig sabihin nun? Dapat ang heart po natin is to serve God para sa kaharian, hindi lang para sa sarili natin. Because the moment that you want to live your life for the Lord, tapos na yung ikaw. Ano pa ibig sabihin nun? You die to yourself, na Lord, hindi lang para sa akin, kundi Lord, pati para sa pamilya ko, pati para sa kaibigan ko, pati para sa mga kasama ko sa buhay. I want them na makilala ka niya kung paano mo ko pinagpapala. Amen? This is our heart. Sabi po doon, in John 3, sa John 3 po yan, He must increase, but I must decrease. Na Lord, the more na pumapasok at pumapasok ka sa buhay ko, the more na gusto kong ibaba ng ibaba ang sarili ko. Amen? May other term pa po dyan, Lord, more of you and less of me. Amen? Why? Kasi the more na na-exalt mo si Lord sa buhay mo, the more na nakikita ng tao kung paano kumikilos si Lord sa buhay mo, at hindi mo namamalayan, inaangat ka na pala ng Panginoon sa buhay na meron ka. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on. This must be our heart. If you are the salt of the earth, this must be our heart. Na Lord, I want more of you and less of me. Hayaan mo, Panginoon, na sa pagkilos ko sa buhay, laging puro ikaw at hindi puro ako. Amen? Why? Kasi po, this is an example. Kung ang buhay po natin ay puro ako, how are we gonna serve the Lord? Ay, pupunta ako sa church, ang aga ko, 6 a.m. Ano ba yan, Lord? Ang aga-aga ko. Hala ko ba? Because you're looking in yourself. But if you are in the church 6 a.m., Lord, thank you, napakaaga ko, I will pray, na dumating pa yung ibang mga kasamahan. More of you and less of me. Amen? Kapag mas marami ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo kaysa sarili mong pagkilos, hindi mo namamalayan, mas matindi pa ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Come on, bigyan natin po ng papuri si Lord. That's why the declaration of the Lord in the book of Matthew, you are the salt of the earth. Hindi ka lang basta salt, pero matindi yung value mo sa Lord. Amen? So, salt are used for preserving, flavor enhancing. Bakit po kaya salt? Una po, preservation. Because we believers, tinawag tayo ng Panginoon to preserve force in this community, in this society. I remember the preaching or the reminder of our bishop. Last Tuesday, nag-meeting po kami mga pastors. And he tackled about the government. Amen? Napaka-gulo po ngayon sa Pilipinas. Tama po ba? Ang gulo po. I know, every one of us know that. Pero our bishop told us, yung binaba niya po, sabi niya, because we are called to be the salt of the earth, we are called to preserve this world for the Lord. Amen? At kung ikaw ay salt of the earth, hindi dapat sa'yo nagmumula yung hate. Amen? Hindi dapat sa'yo nagsisimula yung bashing. Amen? Hindi dapat sa'yo nagsisimula yung, sino ba dapat? Ganyan. Bagkos, alam niyo po, I remember, yun po talaga yung tumatak. Imbes na sa'yo magsimula yung hate in this generation, in this society, dapat sa'yo nagsisimula yung pag-ibig. Amen? Dapat sa'yo nagsisimula, Lord, I pray for this government. Lord, I pray for this society. I pray for my country. Hindi yung, ano ba yan? Sino ba kasi talaga dapat ang makulong? Ano ba? Hello? Ano ba yan? Ang dami na palang nanakaw. No. Dapat pala po, as salt of the earth, hindi sa atin magsisimula ang galit, kundi sa atin magsisimula ang pag-ibig. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, partner, ito na ang simula na sa'yo magsimula ang pag-ibig. Amen? Kapatid, stop the hate. Stop the hate. Why? Because Jesus or the Lord let us experience this. At alam ko po, naniniwala ako, na kung anong mga bagay na inaalaw ni Lord, the Lord allows it. Pero kung ano yung mga bagay na inalaw niya,
may gustong gawin na mas matindi ang ating Diyos na buhay. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Come on. Let us be the one to start to preserve the love in this society. Tayo po dapat ang maging simula ng pag-ibig. Marami po dito in our generation, they're slowing down in spiritual and moral. Kaya bilang salt of the earth, sa'yo dapat nagsisimula ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Also, being a salt enhances the flavor of the food para mas maging masarap. Tama po ba? Mas malasa. And Christians, tayo po na nakakilala sa Lord, we are to enhance our life and culture. Bringing goodness. Ito po yun. We need to bring goodness. Puro kabutihan lang po in this world. Amen? Why? Because again, we are the extension of God's love in this generation. Pag-ibig. Pag-ibig. Hindi sakit, hindi negative, kundi pag-ibig ng Diyos. Amen? I know every one of us have a stand. At hindi ko po yung tatanungin, anong mga opinion ninyo. But this is the answer to everything. Ano man ang ating mga opinion, let it always be the love of Jesus be present on everything. Laging pag-ibig ng Diyos. Amen? Next po, there is also engagement and not isolation kapag may salt. Christians in the world are in the world, but not of the world. We are called to be a witness and an active influencer rather than withdrawing from society. Ano po ibig sabihin nun? Tinawag ka to be the salt of the earth, to be an extension of God's hands. Hindi para i-isolate mo yung sarili mo, ay okay na ako, ligtas na ako. Okay? Tayo po ay tinawag to be an influencer of Jesus. Amen? Kung may mga influencer po, social media influencer, content creator, alam niyo po ang role natin in this world to be a Jesus influencer. Amen? Ano ibig sabihin? Na imbis na ang kinakalat mo ay check out dito, yung affiliate, tama? Imbis na ang kinakalat mo ay kung ano ng mga sinashare mo, our goal in this generation is to be a Jesus influencer. Amen? Na dapat sa trabaho mo, nahahawa mo sila kung paano manalangin. Na dapat sa society mo, imbes na nagchichismisan kayo, nagsasama kayo para manalangin. Amen? This is our goal. This is our purpose to be a Jesus influencer. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, Jesus influencer ka. Amen? Kaya pala si Lord, when we go to Matthew, sinabi niya agad, you are the salt of the earth. Direct to the point. When we go deeper, yun pala ang meaning nun. May purpose ka, may value ka sa mundo na to, kapatid. Amen? So punta na po tayo. Kapag ikaw ay salt of the earth, ano yung mga bagay na pwede o ginagawa sa'yo ng Panginoon? Number 1, to be a salt means to be effective. Amen? Kapag ikaw ay isang asin, dapat ikaw ay effective. Why? Because, letter A, God made you to be effective. Naniniwala po ba kayo na all of us are built for something? Amen? All of us are called for a purpose. Amen? Why? Let me give you an example. Medyo madami po ito, but I want you to be encouraged. There's one person, pakita po natin yung picture. Maniniwala po ba kayo na ang taong to ay isa sa greatest admiral sa England? Wala po yung kamay, isa lang po yung kamay niya, and isa lang din po yung, legs. Okay, cripple po siya. And hindi lang po doon, bulag po yung isa niyang mata. Hello? England's greatest admiral, named Horatio Nelson, is a handicap. Only one arm, cannot walk because he was crippled, and also blind in one eye. Pero alam niyo po, ang nasa puso ni Nelson is this. Sabi niya, England expects every man to do his duty. Sabi ko, hala, handicap, pero ito yung heart niya. Sabi niya, yung duty daw ng isang tao na nakatira sa England is to do their own duty for their country. Imagine this person, pakita po natin at yung picture.
Tama po ba? Physically may kulang. Amen? But he was known as the greatest admiral because God made him to be effective. Amen? Physically may kulang, pero ginawang effective ni Lord. Amen? Sino pa po? Thomas Edison. Si Thomas Edison po, bukod sa light bulb, he also invented the phonograph at the age of 30. Pero alam niyo po, ang daming naimbento ng tao na to. Hindi ko po alam kung alam niyo, but Thomas Edison was almost deaf from childhood. May pagkabingi po siya nung childhood. Kaya para makausap mo siya, kailangan mong sumigaw para marinig ka niya. Pero ang dami niya pong invention, incandescent bulb, microphone, mimograph, fluoroscope, at may iba pa po. Pero God made him effective. Hindi alintala yung mahinang pandinig para gamitin siya ng Panginoon to change this nation. Amen? Kung hindi po siya salt of the earth, wala siguro po tayo mga light bulb. Tama po ba? God made him effective. Sino pa po? Beethoven. Kailan niyo po ba si Beethoven? Sino po siya? Pianist po siya, pero this is the trivia, si Beethoven po ay deaf. Deaf. Bingi, tama ba? Bingi yung deaf? Can you imagine? Sabi ko, Lord, grabe naman, sikat na sikat tong taong to, pero bingi siya ha. Paano yun? Paano niya nalaman? Beyond that circumstances, God made him effective. Amen? Ginawang epektibo ng Diyos. Sino pa po? Medyo madami po pero I want you to be encouraged. Alexander the Great and Plato, kilala po natin yan sa ating mga elementary days. Sila po pala ay kuba. Hunchback. May hunchback po sila sa likod. Another one is Shakespeare. Sikat na sikat po yung mga sinulat niya. But Shakespeare was a cripple. Sino pa po? Ito, kilala niyo po to. Apolinario Mabini. Kilala niyo po? Nabalitaan niyo po ba kung sino siya? Amen. He was a cripple. Tama po ba? Hindi siya makalakad. But can you imagine? God made him effective. He also is a part of a change in our nation. Amen? Sino pa po? Jose Rizal. He is a small guy, napakaliit na tao. Pero he also changed a nation. God made him effective. Sino pa po? Yung nanguna po ng KKK? Sino daw? Pare-pares po ba tayo ng inaral? Andres Bonifacio, tama po ba? He has no formal education, pero siya ang nanguna. God made him effective. Amen? Hindi na po tayo lalayo sa Bible. Si Paul, si Saul. He was very clumsy, ungrateful, basher. Number 1 basher po yan ng salita ng Diyos nung hindi pa siya nabubulag. Not attractive and maliit po na lalaki. Pero nung kinilusan ng Diyos, God made him effective. Amen? Ang dami pong taong nakakilala sa Lord dahil kay Paul. Nakilala siya na number 1 basher ni Lord eh. Pero nung nakakilala, God made him effective. Alam niyo po, lahat ng pinakita kong tao, lahat po sila, kung titingnan natin physically or kung ano man, may kulang. Tama po ba? May kulang. Pero beyond that, lahat po sila naging effective sa napakaraming paraan. Amen? Kaya kapatid, they became also the salt of the earth. May pagbabago na nangyari. Kapatid, I want to encourage you, tingnan mo yung katabi mo, kaliwat kanan. I believe walang kulang dyan. Amen? Kaya, mas matindi pa ang gagawin ng Panginoon sa mga katabi ninyo, maging sa inyong mga buhay. Amen? We are not looking into that. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang puso mo kung paano mo yayanigin ang kasaysayan. Amen? Why? We need to change this nation by the glory of God. Hindi kaya lahat ng iisang tao. That's why God made all of us. Ginawa tayo ng Panginoon to be the extension of His love, extension of His salvation, extension of His mercy to people. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on.
And those people, nilagay po sila sa napakaraming libro. Yung pangalan nila, most of them. Because they have made a change in this nation. Pero alam niyo po, iba yung libro na tinitingnan natin eh. Yung aklat ng buhay ng Panginoon. Amen? In our service to the Lord. That's why we are all called to serve. Ano man ang kaparaanan mo, kapatid, you do not have to preach in front, sing, kung ano man. Kung ano yung nilalagay ni Lord sa heart mo para maglingkod para sa Kanya, that is your service to the Lord. Amen? Niyayanig dapat natin ang mundo with the love of God. We are not talking about being good-looking. Hindi sa panlabas na anyo. But being effective salt of the earth. Amen? Hindi ka sinabihan ng Panginoon na you are salt of the earth, tapos na. No, God wants you to be effective. Amen? Sometimes we are attracted to the outward appearance. Kaya tayo po nagkakamali. Pero malimit, madalas, yung mga walang itsura, yun yung may dating. Kasulat po dito. Sino ba kayo gumawa nito? But no, minsan, akala mo, wala kang kayang gawin. Minsan, akala mo hanggang dyan ka na lang. But God had called you to something better. Amen? Hindi mo alam yung katabi mo, gagamitin niya ni Lord para mabago ang lipa. Amen? Hindi mo alam yung katabi mo, tinatawag ni Lord para makakilala ang mayor natin. Amen? You do not know hindi mo alam kung ano yung plano sa'yo ni Lord. Amen? But this is my encouragement. We need to be an effective salt of the earth. Amen? Kailangan maging effective tayo. Pangalawa po, you are the most effective creation that God has made. Alam niyo po ba, sa lahat ng ginawa ni Lord, tayo ang pinaka-favorite niya. Amen? Heaven and the earth, yung mga hayop, puno, lahat ng ginawa niya. We are the most effective creation. Bakit po? Because in Genesis 1 verse 27, sabi po, so God created human beings in His own image. Tayo lang po, sa lahat ng ginawa ni Lord, mula sa mga puno, sa mga aso at pusa, isda, tayo lang po ang ginawa ni Lord na kawangis niya. Tayo lang ang ginawa ni Lord na kamukha niya. Amen? Kaya kapatid, you are the most effective creature. Bakit? Matindi yung authority na binigay sa'yo ni Lord. Pag lumapit ka sa leon, anong gagawin? Tatakbo yung leon? Lalapain ka ng leon. Amen? Pag lumapit ka sa ibon, lilipad po yan. Natatakot. Baka damputin mo di ba? Pero in His creation, tayo lang ang may kayang magsalita. Tama po ba? Tayo lang ang may kayang mag-interact at magsalita sa mundong ito. But this is the good thing. If you want to be an effective salt of the earth, ang pagsasalita mo ay dapat punong-puno ng buhay mula sa Panginoon. Amen? It should be effective words of life. Yung binubukan ng bibig mo, dapat puro positive, puro buhay, hindi yung negative. Ano ba yan? Wala na yung pag-asa. No. If you want to be an effective salt of the earth, may gagawin si Lord dyan. Amen? Maghihimala si Lord, huwag kang mag-alala. Amen? Nakakagawa po tayo ng mga bagay-bagay na hindi kayang gawin ng ibang creation. That is how we are blessed. Bakit? Because when God was molding us, I believe, ibinuhos ng Diyos ang buong puso niya para magawa niya ang isang ikaw. Ibinuhos ni Lord ang pinaka-obra maestra niya. Kung anong kaya niya, yung pinaka-best na kaya niya. Why? Kasi tayo yung pinaka-huli. Save the best for last. Kaya ikaw ang pinaka-best na ginawa ng Panginoon. Number 2 po, to be a salt means to be blessed. God had called us to be blessed. At kapag blessed ka, inspired ka. Kapag blessed ka, masaya ka. Pero may mga panahon na maagaw ang kalungkutan mo. But if you are grounded in the Word of God, you are the salt of the earth. Kahit may pinagdaraanan ka, basta alam mo na blessed ka, it will reflect in your face that God is continually moving goodness in your life. Amen?
Hindi po ba ninyo napapansin, nung naging Kristiyano ka, kahit tambak ka ng problema, nawawala eh. Kasi alam mo na nag-worship ka sa Lord, alam mo yung pinaglilingkuran mo. Amen? Ang dami mong problema, pero yung status mo sa Facebook, feeling blessed. Amen? Why? Because we know, alam natin kung nasan yung tagumpay. Amen? The more na ikaw ay nagiging effective salt, the more na pinagpapala ka ng Diyos. Amen? Our blessedness is contagious. Nakakahawa po ang pagiging blessed. Amen? Kaya po, at this my encouragement, kung gusto niyo po lumabas, sumama o mag-date, sumama ka sa blessed. Sumama ka sa taong matinding pinagpapala para mahawahan ka. Amen? Nalala ko po yung kay Bishop, meron daw, minsan natabi sa kanya, tapos kakain sila, gumaganon daw. Parang hinihigit yung blessing. Ako din, ako din, ako din. Amen? Kaya kapag may tinatabihan kayong blessed, ganunin nyo, ako din, praise God, ako din, ako din. Amen? Bakit? Nakakahawa po ang blessing. Amen? Kaya kung ikaw ay salt of the earth, effective salt of the earth, napakalapit mo palagi sa tagumpay. Amen? Kung ikaw ay effective salt of the earth, hindi ka nagtatagal sa hamon ng buhay. Dumadaan ka pero hindi ka nagtatagal. Kumbaga, ang dating na lang sa'yo, sisiw lang yan kay Lord. Amen? Maliit na bagay yan kay Lord. Kahit ang laki-laki ng problema mo, hindi, mas malaki si Lord sa problema ko. Amen? Para ka nakatanim sa gilid ng batis, kung saan umaagos sa iyo ang masaganang tubig. Amen? Para kang si Michael Jordan, na kung saan pumupunta ang bola, laging nandun siya. Kapatid, kung saan ka magpunta, if you are an effective salt of the earth, hahabulin ka ng pagpapala. Amen? Come on, hindi mo kailangan mapagod para kumita. Amen? Sino po dito nararanasan niyo na, Lord, grabe naman yung blessing mo. Parang hindi ako napapagod sa trabaho ko. Hindi ako napapagod sa ginagawa ko. Pero Lord, may dumadating. Amen? Why? Because you are the salt of the earth. You are being effective and that is the favor of the Lord. Yun ang pabor ng Diyos sa'yo. Hindi katulad ng iba na parang, grabe, 24 hours na sila nagtatrabaho para lang kumita ng pera. Pero ikaw kapatid, pa-chill-chill ka lang pero matindi yung pagpapala sa'yo ni Lord. Amen? Sige, papalakpakan natin si Lord. If you are blessed, matindi ang pagkilos sa'yo ng Panginoon, lagi kang papunta sa greatness. Lagi kang papunta sa tagumpay. At ang palagi mong iniiyak ay ang matinding kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Praise God. Last po, number 3. To be a salt means fruitful. May bunga. Una po, to be a salt means to be effective. Pangalawa po, to be a salt means to be blessed, pagpalain ka. And last, to be a salt means fruitful. Balikan po natin yung verse kanina in Matthew. Sabi po ni Lord, you are the salt of the earth. Pero ito po, may banta. If the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown and trampled by men. Kaya kapatid, once you have received na sinabi mo, Lord, I am the salt of the earth, panindigan mo, lakaran mo, gawin mong buhay yung pagiging salt of the earth. Why? Kasi yun pala, pag nawala na yung alat mo, ano nangyayari? You're no longer good for anything. Pero alam mo kapatid, ito ang pangako ng Diyos. Psalms 1 verse 3. Tingin po kayo. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Hindi hahayaan ng Diyos na malanta o mawala ang lasa mo ng pagkaasin sa mundong ito. Amen? Dapat ikaw bilang salt of the earth, nag-yield ang fruit mo in every season. Kapag asin ka, may bunga ka. Kaya kapatid, the encouragement in this month is for you to serve. Huwag kang papayag na matatapos ang 2025 na wala kang nagagawa para sa kaharian. Amen? That should be our heart na, Lord, para sa kaharian. Amen? This is it. Tingin po kayo. Kapag asin ka, may bunga ka. Mauubos ang asukal, pero ang asin, hindi. Mauubos ang chocolate, pero ang asin, hindi. At kapag ikaw ay asin, hindi mo kayang i-contain ang kayang ilabas na tonelada ng isang asin.
Hello? Ganun ka, kapatid. Kapag kinilusan ka ng Panginoon, you will be fruitful. At hindi mo mako-contain ang ilalabas na tonelada ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo dahil you stand on being the salt of the earth. Amen? Kailangan pala pangatawanan mo. Pangatawanan mo yung pagiging salt of the earth. Why? Kasi matinding bunga yung ibibigay ng Panginoon. Matinding tonelada ng asin yung ilalabas mo. Complete package. Kaya ang deklarasyon ni Lord in Psalm, your leaf will not wither. Ayaw ni Lord na malalanta ka. Ayaw ni Lord na mawawala yung passion mo sa paglilingkod. Ayaw ni Lord na mawawala yung eagerness mo na makinig lagi ng salita niya. Amen? Kaya pala po, we need to move as a salt of the earth. Complete ang packaging. Dapat may bunga at dapat hindi natutuyo ang dahon. Amen? At hindi pahihintulutan ng Diyos na malanta ka. Hindi pahihintulutan ng Diyos na mawala ang lasa mo bilang asin. Hindi ka mawawalan ng alat. Hindi ka mawawalan ng bunga. Amen? Praise God. At ngayon po umagang ito, my encouragement today is to be the salt of the earth. Hindi lang basta liwanag, it's salt and light. Pero yung pagiging salt of the earth means a lot to all of us, even to the Lord. Na kapag salt ka, matindi yung value mo sa paningin ng Panginoon. That's why, in this morning, I encourage you, bago matapos ang 2025, magkaroon po tayo ng puso na, Lord, gusto ko may magawa ako para sa iyong kaharian. Amen. Again, yung pagkilos para sa kaharian, hindi po kailangan you're in the platform or you're in any ministry. It's encouraged to be in the ministry. But my encouragement is for us to have a heart na ang puso ay laging sinisigaw, Lord, anong maipaglilingkod ko sa'yo? Amen. Lord, anong pwede kong magawa sa'yo? Lord, anong pwede kong maibigay sa'yo? Lord, ano yung pwede mong iutos sa akin para gawin ko? Let this be our heart. Hindi lang po ngayon dahil matatapos na ang taon. Pero let this be our life. Hayaan natin na ito po yung maging buhay natin. Na tayo po ang maging salt ng mundong ito. I want to encourage you with the testimony of this swimmer, si Charles Zimi. Mamaya po natin pakita yung picture. Si Charles Zimi po, dito na po ako mag-end. Si Charles Zimi po ay isang determinado na swimmer. Marunong po ba kayo maglangoy? Hindi. Ako din po hindi. Okay. Ano pong pinakamatagal yung kayang langoyin? Bago ko po start. Ano po? 100 meters. Ano po ba? Pinakamatagal? 5 minutes? 10 minutes? Let me tell you this. Si Charles Zimi po, ang number 1 desire ng puso ni Charles Zimi ay ang gumawa ng kasaysayan sa long distance swimming. Yun po ang prayer niya. Yun ang heart niya. Yun ang desire ng puso niya. He wants to make a change in the history of long distance swimming. Parang si Catherine po, natanong ko before, si Pastora Kat. Sabi ko, gano'ng kakatagal sa ilalim ng dagat yung kaya mo? Gano'ng tagal mo? 2 minutes ba? Something like that. Tapos mahirap na daw yun sa lungs. Ito pong si Charles Zimi, going back. Nakagawa po siya, tingin po kayo sa akin lahat, nakagawa po siya ng matinding record. Si Charles Zimi. Sa kanya pong pagsiswimming, wala pong tulog at walang kain ang pagiging atleta. Ang una niya pong record, for the glory of God, the endurance record that Charles Zimi have is 80 consecutive hours. Ilang araw po yun? Parang 4.5 days? Tama po ba? 4 days? 4 days po siyang naglalangoy. Can you imagine that? Parang sabi ko, nung nabasa ko po yung testimony niya, parang hindi ko kaya yun. Parang 10 seconds nga lang, ang hirap na, di ba? Lapnos na po siguro yung katawan niya, kulukulubot na. Kasi 80 hours siyang nakababad sa tubig, langoy lang po siya ng langoy eh. But this is his heart. He wants to make a history.
He wants to make a change in the history of long-distance swimming. Yun po yung una niyang record. Ang pinakamatindi niya pong record ay naganap sa Honolulu, kung saan he has a 100 consecutive hours of long-distance swimming. Ilang araw po yun? 5 days. 5 days siyang langoy ng langoy. Wala po siyang kain. Siyempre, paano po siya kakain to? Yung mga pusit o kaya mga isda. Wala din po siyang tulog. Obviously, hindi niya po kayang matulog. Kasi lumalangoy siya. And that is his goal, that is his heart. Yun ang puso niya. Matindi po ang puso ni Charles Zimi kasi may gusto siyang gawin. Ano pong gusto niyang gawin? He wants to make a change in the history of long-distance swimming. Matindi yung desire niya na magkaroon ng pagbabago. But this is the challenge. Mga kapatid, I want to introduce to you. This is Charles Zimi. Nakita po natin yung picture. Wala po siyang paa. Wala po siyang legs. But he got the record of 100 hours long-distance swimming. Walang kain, walang tulog. Palakpakan po natin si Lord. Charles Zimi, kung titingnan po natin, may kulang. Tama po ba? There's something na kulang sa kanya. Pero alam niyo po si Charles Zimi, hindi niya tiningnan na may kulang sa kanya. Ang heart niya lang, ang desire niya lang, I want to make a change in the history of long-distance swimming. This is my encouragement, mga kapatid. Hindi hadlang kung ano yung meron ka ngayon. Hindi hadlang kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Ang gusto lamang ng Panginoon ay ang magkaroon ka ng heart, ng desire, para magkaroon ng change in this generation. Amen? This is what God wants. Like the heart of this person. Alam niyo po, napaiyak ako kasi sabi ko, hala, ako kumpleto, pero hindi ko kayang maglangoy. Yun nga pong maglangoy, hindi ko kaya. But this person, his heart, ang gusto niya gumawa ng history. And today, I want to encourage you. Before we end 2025, I encourage you to make a history for Jesus. Make a history in this generation. Make a history to your friends. Make a history to your family na lalapit sa'yo one day yung anak mo o yung pinsan mo na, bro, salamat kasi pinakilala mo si Lord sa akin. Na lalapit yung katrabaho mo, sis, salamat dahil sa'yo nakilala ko si Lord. Amen? That is the greatest achievement of our life and that is the greatest history na kaya nating iambag sa mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Amen. Tatayo po tayong lahat. I will end in this verse. During the time that David was being appointed as the king, dalawa po silang lumapit at sinabi niya kay Yahweh, yung kasama niya po, sabi niya, ay bagay to maging hari kasi ang pogi nito, matangkad, matikas, bagay maging hari. Pero alam niyo po, sinabi ni Yahweh, 1 Samuel 16 verse 7, sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siyang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao. Ngunit sa puso, tumitingin si Yahweh. Amen. Come on. Now, I want to encourage you. Have a heart to make a change. Have a desire to make a history in this generation. Na Lord, gamitin mo ako. Gamitin mo ako sa mundong ito to be the start of change. To be the start of salvation to others. Gamitin mo ako na makakilala yung ibang tao sa'yo. Gamitin mo ako na yung mga tao sa paligid ko magkaroon ng relasyon sa'yo. Come on, let this be our heart. Kapatid, I believe every one of us, complete physically, o may ano man sitwasyon ang pinagdaraanan natin, maganda o hindi maganda. But this is the prayer that we need for the Lord,
na Lord, ano man ang maging sitwasyon ng buhay ko, ano man pagkakataon, ano man na nangyayari sa akin, pipiliin at pipiliin ko pa rin ang paglingkuran ka. Amen. Come on. Now as we worship the Lord, let this song be our prayer na Lord, nandito ako. I want to have that desire na Lord, gamitin mo ko to make a change, to make an impact to the world. I am here to serve you more. I am here to give my life as pleasing sacrifice. I am here to do your will. Use me, Lord, as long as I live. Minsan pa, Lord, I am here. I am here to serve you more. I am here to give my life as pleasing sacrifice. I am here to do your will. Use me, Lord, as long as come on, sing it to God, Lord, I am here. I am here to do your will. I am here to give my life as pleasing sacrifice. I am here to do your will. Use me, Lord, as long as I live. Lord, use me. Use me. Take my life and use it for your glory. All that is within me will bless you, Lord. Will glorify you, Lord. Come on, use me, Lord. Use me. Take my life and use it for your glory. All that is within me will bless you, Lord. Will glorify you, Lord. Sing, I am here, Lord, to serve you more. Come on, say it to God. Lord, I am here to serve you with my life. Lord, I am here. To do your will. Use me, Lord. For the last time, Lord, I am here. Use me, oh God. I am here to serve you more. I am here to give my life as pleasing sacrifice. I am here to do your will. Use me, Lord, as long as I live. Lord Jesus, this morning, Panginoon, we have our own differences. Meron kaming kanya-kanyang pinagdaraanan. But right now, oh God, let you continually put into our hearts the desire of making a change in this generation, oh God. The desire na magamit mo to make an impact in this world. The desire in our hearts, Panginoon, na magamit mo para sa iyong kaharian. That, Lord, we are all called to serve. Na lahat kami ay tinawag mo for a purpose. Lahat kami ay tinawag mo for a calling that we will serve you, O God, for the rest of our lives. Panginoon, I declare, as we became the salt of the earth, as we stand on this, patuloy mo kaming turuan na maging effective. Turuan mo kami, Panginoon, how to be
fully blessed, oh God. Iparamdam mo sa amin ang siksik, liglig at nag-uumapaw mong pagpapala as the salt of the earth. And Lord, being the salt means being fruitful. Hayaan mo na sa darating na mga araw, magkaroon kami ng bunga sa aming paglilingkod. Salamat, Panginoon. Let you bless each and every one of us. Continually use us mightily, Panginoon. At hayaan mo na palaging makita ang matindi mong pagpapala, ang matindi mong glory sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. We entrust to you our lives. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen and Amen. Praise God. Pwede po tayo maupo.